Oh guys, I can smell broke boys from afar. As in malayo pa lang, alam ko na. Alam nyo bakit? Because broke boys gives the worst solutions. If you wanna know all about it, here we go. Ibig sabihin ko nito is, alam nyo yung 299 pesos engagement ring issue. Is nakikita ko, yung mga kino-comment nilang mga comments is, di makasukal, di papa na lang kayo. At kayo magdedemand ng ganyan, eh hindi naman na kayo. Kung gusto niyo sa mayaman, edi sa mayaman kayo. Like, seriously. Tingnan nyo guys yung mindset ng mga broke boys. Di sila pwede maging disente. Ito ang hirap sa mga kababaihan na ito na hindi alam ang pinagsasasabi sa social media na ayaw daw nila sa lalaking broke. Ayaw nila sa lalaking mababa ang sweldo. Tangina nyo, alam po ba ninyo kung ano ang isa sa mga big factors nito na kayo din ang may kagagawan? Alam nyo ba? O nagsasalita kayo out of your fucking ignorance. Alright? Huwag nyo sasabihin at huwag nyo mamatay ng mga lalaki na mga broke. Ba? Mga mahirap, walang pera. Wow! Right? Huwag nyo mamatayin. Bakit? Wala naman kayong alam eh. Alam po ba ninyo na hindi magkakaganyan? Hindi magkakaganyan. Kung hindi po ninyo, mga babae, inaagawan ng trabaho, slots ng trabaho, ang mga lalaki. So, dahil dumating ang feminism at binuksan nito ang pintuan, ang gate, para sa mga babae na makapagtrabaho sa kumpanya, ino-occupy nyo na lahat ng workforce sa industriya. Ang dami nyo na dyan ng mga babae. Right? Ang dami nyo na, nagsiksikan na kayo dyan. Means, sasabihin pa ninyo na hindi pa rin equal ang lalaki at babae. Samantalang, madami ng mga babae nasa upper management na. Hindi pa rin kayo maubusan ng alibay. Hindi pa rin kayo maubusan ng kakareklamo. Lahat na ibinigay na sa inyo. Okay? Wala man lang kayong appreciation sa mga lalaki. Inagawan nyo na sila ng slots. Alright? Puhunan ninyo, mga ganda, karisma lang ninyo. Kahit yung iba dyan ako as a red pill reality coach, paparangkahin ko na kayo. Maraming mga babae rin dyan, di masyadong qualify. Mas qualify pa yung mga lalaki. Dinadaan ninyo sa ganda. Naagawan nyo sila ng slots sa trabaho. Right? Huwag niyo sisisihin po palagi yung mga lalaki kasi nga po ang daming babae nagkalat dyan sa workforce. Ang daming mga babae na ang employed. Right? So, madami din mga lalaki minsan nasa ano na lang, kung may trabaho man nasa mababang posisyon. Alright? Yung iba tambay na kasi ang puno na wala na nadagdag yung mga workforce ng sandamukal na babae dyan sa kumpanya. Tapos nyo sasabihin, ayaw nyo ng mahirap na lalaki. Ginusto niya yan Nagtrabaho kayo Right? Binild up nyo rin yung financial ninyo. Well, pag maghahanap ka, papasok ka sa dating relationship, hindi mo ba pwede na, syempre, binild up mo yung financial mo Sinabi mo, hindi mo na kailangan ng lalaki at hindi mo kailangan ng pera ng lalaki. Papasok ka sa relationship life mo o sa dating life mo. Of course, since binild up mo yung financial skills mo, obligasyon mo rin na gumastos ka rin kung papasok ka. Hindi may pera ka na lahat-lahat. Maghahanap ka pa ng lalaki na may kotse. Maghahanap ka ng lalaki na mayaman, 6-figure income. Maghahanap ka ng lalaki na may status. Right? Na, you know what? May achievement, may position. Pero ikaw, kapareho mo rin siya na may position, either director ng kumpanya, manager, right? Ngayon, wala kang mahanap dahil nga sa ang gusto ng mga lalaking ito ng mga successful chads, may pera, may kotse, may mansion. Gusto nila ng mga feminine, ayaw nila ng strong personality na mga babae. Ang gagawin ninyo, sisisihin ninyo lahat ng mga lalaki mahihirap pulubi. Tangina kayo, mga bulag kayo, hindi ninyo naiintindihan yung sinasabi ninyo.
Di ninyo alam ang mga pinagsasabi ninyo. Di ninyo alam ang katotohanan sa likod ng mga rason ninyo. Inagaw nyo na, inubusan nyo na ng posisyon at trabaho yung lalaki. Kaya marami na rin nga tambay na eh. May mga lalaki may trabaho na qualified naman pero nasaan nandun sa mga mabababang sahod tas lalaitin ninyo. Ganyan ba? Maghahanap kayo ng love. Pero ang hahanap, magtatrabaho kayo, magpaparami kayo ng pera, bubuo kayo ng karir, maghahanap kayo ng love. Tapos, yung mga lalaking inagawan nyo ng posisyon sa kumpanya, lalaitin ninyo, idadawn ninyo. Ganun ba? Maghahanap ka ng love life, pero ang basihan mo, pera, financial, may pera ka na nga, nagtatrabaho ka na nga. Maghahanap ka pa ng boyfriend na may kotse, maghahanap ka ng boyfriend na may negosyo, may mansion, may mga tauhan. Ganito ba tayo dito? Pagmamalaki nyo, 299 rin, tapos sasabihin nyo, lalaitin nyo yung lalaki na pulubi, na hindi kayo ganun ka-cheap. Samantalang may pera kayo na kaya ninyong bumili naman ng mas mahal na rin dyan. Kayo na lang ang bumili. Di ba, mayayaman na kayo, di ba? Big time na kayo, malalaki na sahod ninyo eh. Itong hirap dito sa mga ipokritong to eh. Mga babaeng to sa social media na akala mo makapagsalita eh. Lalo pa itong mataba na babaeng to eh. Di ba? Pero tignan mo yung mukha mo. Mukha kang fake. Bakit? I-makeup lang yun eh. Ako nakikita ko ng itsura mo. Pag wala kang makeup, mukha kang tsapusit. Pasensya na po. Kahit pa mapera ka, kahit pa mayaman ka, yung ganyan mukha puta, baka nga 299 pesos na rin eh. Baka mamahalan pa ako dun eh. Alam mo ang dapat isuot sa daliri ng ganitong klaseng mga babae? Pritos ring. Yung pang 90s na chichirya. Grabe. Grabe mga babae ngayon. Grabe. Kaya magre-reklamo na ganyan. Kasi nga, nahihirapan na rin ang lalaki na makahanap ng work ngayon kasi nagdagsaan na kayo mga babae dyan. Inagawan nyo na ng pwesto. Yung mga lalaki, hindi ko naman sinasabi na literally, inagawan nyo talaga ng pwesto. Well, wala naman akong karapatan na mangialam dyan. Pero pinapaunawa ko po sa inyo. Kaya po ganyan is that mahirap na pong humanap ng trabaho sa dami po ng mga workforce at ang mga babae ay nagdagsaan sa mga corporates. Kung hindi lang kayo nagtatrabaho at kung housewife po kayo, supportive wife kayo o girlfriend kayo, na hindi ko naman sinabi na magtrabaho kayo, pero kukunti-kunti lang yung mga nagtatrabaho na babae. Alright? Magkakaroon pa ng chance na mas maraming magkatrabaho mga lalaki. Diba? So, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Huwag ninyong lalaitin yung mga lalaki. Kasi nga, madami ang nasa workforce. Inagawan nyo na nga eh. Tapos, pagka ganyan, maraming mga tambay, maraming mga mabababa ang sahod, lalaitin ninyo, tatargetin nyo yung malalaki ang sahod na hindi naman talaga pagmamahal ang purpose ninyo, kundi ego. Kasi nga, sampal sa inyo na mag-boyfriend, mag-asawa ng lalaking mababa ang sahod kaysa sa inyo o kaya walang trabaho. Ipapano nga, inagkalat na kayo dyan sa corporate. Ano ba naman kayo, mga babae kayo? Ganyan na ba kayo? Pinapakita nyo lang yung ano ninyo, kayabangan ninyo.